Habang tumatagal ang panahon, parang mas lalong nagiging matapang ang China laban sa mga bansa na tinuturing nilang kalaban nila. Tapos kailan lang ay may ginawa na namang agresibong aksyon ang China, ngayon naman laban sa Australia. Nakaengkwentro ng isang naval helicopter ng Australia ang isang fighter jet ng China sa international waters. Nagpapatrolya ang helicopter ng Australia nang makasalubong nito ang isang fighter jet ng China. Tapos may ginawa ang fighter jet ng China na sobrang delikado. Nag-fire ng flares ang fighter jet ng China sa path ng naval helicopter ng Australia. Napakadelikado nun dahil posibleng mapabagsak ang helicopter ng Australia dahil sa ginawa ng fighter jet ng China. Ayon sa Prime Minister ng Australia na si Anthony Albanese, completely unacceptable daw ang ginawa ng China. Nilagay daw ng eroplano ng China sa panganib ang buhay ng helicopter crew ng Australia. Ang ginawa daw ng fighter jet ng China ay isang unsafe maneuver na sobrang mapanganib para sa helicopter ng Australia. Bagamat walang damage na nangyari sa helicopter ng Australia, napakadelikado ng ginawa ng fighter jet ng China dahil posibleng mapabagsak ang helicopter kung matatamaan ng flares ang rotor blades nito. Pwede ring bumagsak ang helicopter kung mapupunta sa engine nito ang flares. Pinagtanggol naman ng China ang ginawa ng eroplano nila at sinabing hindi daw mapanganib ang aksyon na ginawa ng kanilang military. Ayon sa China, Australia daw ang may kasalanan dahil ito daw talaga ang nagsisimula ng gulo dahil lumalapit daw ang mga aircraft nito sa China. Sabi ng China na nilalagay daw ng Australia sa panganib ang maritime at air security ng China. Ganun pa man, China ang laging nagsisimula ng gulo at gumagawa ng agresibong aksyon, kaya siguradong sila ang may kasalanan sa nangyari. Pinahiwatig din ng China na ang ginawa daw ng fighter jet nila ay isa lamang warning sa helicopter ng Australia na umalis sa lugar. Nagkakainitan ang China at Australia ngayon dahil maraming trade disputes ang dalawang bansa. Dahil sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng China, marami ang nangangamba na baka magkaroon ng gera sa rehiyon. Marami kasing indikasyon na malapit ng lusubin ng China ang Taiwan. Malaki ang posibilidad na mahila din ang Australia sa gera dahil marami ring military base ang United States sa bansa. Pwedeng unahan na kagad ng China ang US sa pamamagitan ng pagpapasabog sa mga military base nito sa Australia. Kaya naman marami ang nangangamba na baka madamay ang Australia sa digmaan. Malaki ang tsansa na madamay ang mga bansa na malapit sa Taiwan kung lulusubin ng China ang isla. Bukod sa Taiwan, pwede ring biglang gerahin ng China ang India, kaya napakadelikado talaga ng Asia ngayon. Marami rin ang nangangamba na baka biglang magkaroon ng World War III. Sa dami kasi ng gulo na nangyayari sa mundo ngayon, posibleng sa kahit anong segundo ay sumiklab ang isang pandaigdigang gera. Kaya naman hindi nakapagtataka na maraming mga bansa sa mundo ang naghahanda na para sa isang matinding digmaan. Sa kasalukuyan ay nasa Europe ang presidente ng China na si Xi Jinping. Nakikipagkita siya sa mga leaders ng Europe at sinasabing hindi daw talaga tumutulong ang China sa Russia sa gera sa pagitan nito at ng Ukraine. Halatang takot ang China na patawan sila ng Europe ng mga sanctions dahil sobrang babagsak ang ekonomiya nila pag ginawa yun ng Europe. Ganun pa man, siguradong pasikreto nilang tinutulungan ang Russia sa digmaan nito laban sa Ukraine. Sabi ni Xi Jinping na hindi daw sila kasali sa gulo at palagi pa nga daw silang tumutulong na magkaroon ng kapayapaan sa Ukraine. Ayon sa maraming reports, nagpapadala ang China ng mga material sa Russia na kailangan nito para sa paggawa ng mga weapons. Maraming eksperto ang nagsasabi na ang pangunahing dahilan kung bakit hindi pa nagko-collapse ang Russian military sa Ukraine ay dahil sa tulong ng China. Bukod doon, tumutulong din ang Iran at North Korea sa Russia. Kaya naman talagang napapatagal pa ng Russia ang gera sa Ukraine. Kaso ayon sa maraming eksperto, mayroon pa ring posibilidad na bumagsak ang ekonomiya ng Russia sa mga susunod na buwan. Kung patuloy na tutulungan ng NATO ang Ukraine, siguradong hindi matatalo ng Russia ang bansa. Sigurado rin na mababawi ng Ukraine ang mga teritoryo nila dahil naging sobrang mas mahina ang Russia
dahil sa digmaan na sinimulan nila. Kung patuloy na magbibigay ang US at ang mga kaalyado nito ng mga weapons sa Ukraine, sa kalaunan ay mapapaalis ng Ukraine ang lahat ng mga sundalo ng Russia na lumusob sa bansa nila. Ang China kasi ay bumabagsak na rin ang ekonomiya. Pag talagang naging mahina na ang ekonomiya ng China, hindi na rin sila makakapagbigay ng malaking tulong sa Russia. Pag humina na ang tulong ng China sa Russia, malaki ang posibilidad na mag-collapse ang bansa. Pag nangyari yon, hindi na rin sila makakalaban sa Ukraine. Dati ay bigla ding nag-collapse ang Soviet Union. Ang isa rin sa mga pangunahing dahilan kung bakit nag-collapse ang USSR ay dahil sa digmaan. Posibleng ganun din ang mangyari sa Russia ngayon. Marami ang naniniwala na pag nag-collapse ang Russia, ang ilang mga teritoryo nila ay mapupunta sa ibang mga bansa. Ayon sa mga eksperto, posibleng mag-collapse ang rehimen ni Putin pag nabawi na ng Ukraine ang Crimea. Marami tuloy ang nangangamba na baka maging mas malala ang tao na papalit kay Putin bilang leader ng Russia. Ganun pa man, maraming eksperto ang nagsasabi na okay lang kahit mas malala ang maging leader ng Russia dahil kung magko-collapse ang gobyerno ng Russia, ibig sabihin, sobrang hinana ng militar at ekonomiya ng bansa. Kaya naman, kahit pa mas masama ang leader na papalit kay Putin, wala siyang masyadong magagawa dahil siguradong sobrang hinana ng Russia nun. Hindi lang China ang dumadalas ang paggawa ng mga agresibong aksyon. Parang ang North Korea ay tumatapang na din. Kailan lang ay sinabi ng leader ng North Korea na si Kim Jong-un na oras na daw para maghanda ang North Korea para sa gera. Bukod doon, kailan lang din ay tinesting na naman nila ang mga missiles nila. Kaya naman kung lulusob ang China sa Taiwan, marami ang naniniwalang tutulungan ng North Korea ang China. Meron pa ngang mga teorya na baka sabayan ng North Korea ng pag-atake sa South Korea at Japan ang paglusob ng China sa Taiwan. Pag nangyari yon, malaki talaga ang tsansa na magkaroon na ng isang pandaigdigang gera. Dahil sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng mga bansang malapit sa Japan, hindi nakapagtataka na talagang naghahanda na ang Japan para sa gera. Pinahiwatig ng Japan na talagang kailangan na nilang palakasin ang militar nila dahil malaki ang posibilidad na bigla silang atakehin ng China, North Korea at Russia. Napakadelikado kasi ng lokasyon ng Japan dahil napakalapit talaga ng bansa sa ibang mga bansa na tinuturing silang kalaban. Kailan lang ay nagbanta ang Russia sa Japan. Tapos ang North Korea naman ay nagpapalipad ng mga missile sa dagat malapit sa Japan. Kaya naman talagang kailangan na ng Japan na palakasin ang militar nila para siguradong maipagtatanggol nila ang sarili nila kung mayroong bansa na aatake sa kanila.